ng protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang opisyal na pagbisita sa Canada. Habang si Palace Press Officer Yusek Claire Castro tinawag pang sinungaling. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Marcos Jr., the son of a former dictator in the Philippines, pocketed billions of pesos. Shame! Ito ang bumungat kay Pangulong Bongbong Marcos sa paglabas niya sa isang fast food chain sa Vancouver, Canada sa huling araw ng kanyang 4-day state visit. Kasama niya si Canadian Prime Minister Mark Carney na bumisita sa fast food chain. Ang mga nagkikilos protesta, grupo ng migrante, bayan at anak bayan. Pinaratangan nila ang Pangulo na dawit sa korupsyon. Maging si Palace Press Officer Claire Castro hindi nakaligtas sa pambabatikos. She's a liar! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. Kwento ni Castro, gumagawa lang daw sila ng reels tungkol sa pagbisita ni PBBM sa Canada nang biglang may lumapit sa kanya. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito'y ugali. Tila napikon pa nga si Castro nang tawagin siyang pangit. Sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Gayunman, aminado siyang nakaramdam ng takot. Threatened? Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Paalala ni Castro, mayroon tayong freedom of expression pero hindi raw dapat maging bastos. Bago nito, naging matagumpay naman ang pulong ni Marcos at PM Carney. Pinalalim ng Pilipinas at Canada ang kanilang ugnayan matapos na opisyal na iangat ang relasyon sa strategic partnership. Nasaksihan din ng dalawang lider ang paglagda sa ilang bilateral agreements at declarations of cooperation na magpapalawak ng pagtutulungan sa mga larangan ng enerhiya at likas na yaman, turismo, kultura at paggawa at migrasyon. Ferdinand R. Marcos Jr. Bago matapos ang state visit ng Pangulo, nakipagkita rin siya sa Filipino community sa Canada kung saan mainit ang pagtanggap sa kanya. Kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, nakipag-bonding sila sa mga Pinoy. Hinarana pa nga sila ng Filipino singer-songwriter and lyricist na si Joey Albert at ilan pang singer. Sa huli, nagpasalamat ang Pangulo. Ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat para sa panahon na inyong binigay at sa inyong malasakit at pagmamahal na patuloy ninyong pinaparama sa ating bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.